Playboy man siya, natapos ang buhay ni Rizal na walang bahid ng skandalo. Iba si Juan Luna. Maski sa opera tungkol sa kanya, ang kwento ng tagumpay niya sa Europa ay may kahalong lamat ng isang krimen. Sa taong 2006, ginanap ang operang Spoliarium sa National Museum sa harap ng sari-saring VIP. Dito ay pinalabas ang pagpatay ni Luna sa kanyang asawa na si Paz at kanyang biyanan, si Juliana Pardo de Tavera y Goricho. So now you still think Juan Luna is a hero? Oh, he's a great painter. But didn't he get away with murder? Nanood din si Mara at ang kanyang ina, si Dr. Mamita Pardo de Tavera, apo ni Trinidad na kaibigan ni Rizal. Isang taon lang ito bago yumao si Ginang Mamita. Oh, hi. So how did you find it, ma'am? This is the truth. He was a man of violence. How did you feel while you were watching it? Well, hearing stories that I've heard many, many times. So it was true to the stories you heard? You agreed with this version? This version, he was a great artist, but he was a man of violence. It's good to face the reality of our history. That's right. Yes. Ibang bersyon ang nais maalala ng iba, lalo na ang mga kamag-anak ng mga Luna. In fact, the history books, kung titignan nyo, ang nangyari doon, nagkulong kasi sa kwarto yung mother-in-law ni Luna and his wife. And in the fit of anger ni Juan Luna, he was banging on the door. Mama! Let me in. Mama! Buksan niyo dito! Buksan niyo dito! Ang unang purpose was para pag-usapan na yung trip, pero later on, since nag-lock, nagkulong, no, pent up yung anger ni Juan Luna. Buksan niyo! And as far as I know, yung shooting was all accidental. Ang purpose niya was to unlock the door. So binaril niya yung pinto, not knowing may tatamaan siya sa kabilang side. Kahit anong bersyon ng paniniwalaan, ang tiyak, dito nagwakas ang masasayang araw na magkakabarkadang Pilipino sa Paris. Nang pumanaw ang mag-inang Pardo de Tavera noong 1892, ipinatapon naman si Rizal ng mga Kastila sa Dapitan. 4 na taon si Rizal sa Dapitan, ngunit wala siyang litrato sa panahong yun. Sayang, dahil sa Dapitan siya naging guro, doktor ng masa at kasintahan ng isang Josephine Bracken. Ang sumunod na lang na litrato ay ito, ang kanyang pagkamatay sa Luneta noong Disyembre taong 1896. Dito siya naging martir at bayani. Kaya swerte na lang tayo ngayon na uso na ang photography sa Paris noong nandoon si Rizal. May katibayan tuloy tayo na bukod sa pagiging bayani, alam din natin na siya ay naging masayahing tao, palabiro, at maaari pang naging pilyo. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.